Isang magandang hapon po at magagabi na rin po sa bawat isa. Meron po tayo ngayon na pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Binabantayan na po natin at naging isang ganap na po na tropical depression or mahinang bagyo pa. Ito nga pong si Tropical Depression Krising. Pangatlong bagyo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So alamin na muna natin yung pinaka-exact location niya at yung mga lugar ho na posible niyang daanan sa mga susunod po na mga oras. At nakita rin natin sa ating advanced forecast at magiging isang severe tropical storm ito at may chance ding maglandfall sa ating Philippine landmass. And hopefully dalawang senaryo ang ating kinoconsider dyan. So tignan na muna natin yung pinaka-lokasyon nga po, no, itong si Tropical Depression Krising o Bagyong Krising. Sa ngayon po, ito po yung may layong 660 kilometers east of Virac, Catanduanes. At kung titignan po ninyo, may lakas yan ng hangin na 45 kilometers per hour. May bugso na umaabot po sa 55 kilometers per hour. Pagkilos po pa-west sa southwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. So mga kaibigan ko, may mga lugar tayo na apektado ngayon. Tignan natin mga kaibigan, yung tinatawag po natin na tropical cyclone na bulletin. At ito yung mga posibleng daanan po nito nga pong si Bagyong Krising. So maging handa, no? Lagi kong pinapaalala sa inyo na alerto tayo sa ganitong klaseng pagkakataon. So yung ibang bahagi ng ating bansa hindi nakakaranas ng pag-uulan, pero expected dyan mamayang gabi o hanggang bukas ho, may mga pag-uulan na ho tayong inaasahan. So ngayon mga kaibigan, tingnan natin, no? Ang sinasabi ko na senaryo, yung maglalandfall o paglandfall nga po itong si Bagyong Krising, inaasahan po yan by Friday, July 18, sa ganap po na alas 8 ng gabi. At unti-unti po itong lalabas. Pagdating po ng July 19 naman sa Sabado, ito yung nakalabas na ng ating, wala na sa ating Philippine landmass. Pagdating naman po ng July 20, Sunday ho ito, alas 8 ng umaga, totally nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung extension o trap ng kanyang hangin, posible pa rin pong makaapekto. So tignan natin, no, yung track at intensity forecast, mga lugar ho ito na dadaanan po nito nga pong si Bagyong Krising. So, within the next 24 hours mga kaibigan, 695 kilometers east of Baler, Aurora. At isa pa rin niyang ganap na tropical depression. Meron pong lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Within the next 36 hours, mula po ngayon, 500 kilometers east of Kasiguran, Aurora na ang kanyang lokasyon. At magiging isang ganap na po siya na tropical storm. 75 kilometers per hour ang lakas po ng kanyang hangin. So, yung sinasabi natin na magiging severe tropical storm within the next 60 hours pa, no? At ito nandito na sa coastal water po ng Santa Ana, Cagayan. Lakas ng hangin nasa 95 kilometers per hour. So, tignan din natin yung ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential, which is tama nga po yung nasa week 1 natin. Tignan nyo mabuti mga kaibigan. Meron tayo ditong chart. Week 1 natin, simula ng July 16 hanggang July 22. Si Tropical Storm Krising, no, ay dadaan po sa ilang bahagi ng ating bansa, especially sa may bandang Luzon, no? At may isa pa na low pressure area ang ina-expect natin na posible nga pong mabuo, nasa medium chance din after po nitong si Bagyong Krising. Dahil nga po ayon din sa pagkatala ng Pag-asa, ngayong July ho ay 2 hanggang 3. So etong si Bagyong Krising, pangalawa ho ngayong July at pangatlo naman ngayong 2025. Then sa week 2 natin, ito yung July 23 na to hanggang July 29. So, yun na nga, nakalabas na si Bagyong Krising at meron dalawang sama po ng panahon. Isa, medium chance na maging ganap na bagyo. Isa naman, low chance. So, i-consider natin yan bilang banta nga po, no, ng mga panibagong bagyo na posibleng mabuo. Sa ngayon, meron tayong mga lugar po na posibleng maapektuhan ng pag-uulan simula po bukas ito, no? At posible din ngayong gabi ho. So, tropical cyclone na Krising at southwest monsoon po ay posibleng magpaulan by tomorrow. Inaasahan po mga kaibigan, no, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar. Kasama na po dyan ang Biliran. At ini-expect din natin by July 18, Friday ho ito ng afternoon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Catanduanes din po. At merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, kasama na ho dyan ang Northern Samar.
So marami dyan mga kaibigan ay mababang lugar. Mag-expect tayo, maghanda tayo sa posibleng banta po ng mga pagbabaha. Yung malapit din sa mga ilog, sa mga bundukin, sa paanan ng bundok, mag-ingat naman sa banta po ng mga landslide. At by Saturday naman, no, ito mas maganda nga, nalalaman na natin na maaga, no, para nakakapaghanda tayo. By Saturday, July 19, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao. Kasama na ho dyan ang Ilocos Norte. 50 to 100 mm naman sa Isabela, Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao. Kasama na po dyan ang Ilocos Sur. So yung mga lugar naman na yan, prone naman po, no, sa mga landslide. Matataas kasi yung mga area na yan. So dahil nga po itong si Bagyong Krising ay hindi naman natin nakakitaan bilang isang typhoon or super typhoon category, maging handa pa rin tayo. Once kasi na maglandfall ito sa ating Philippine landmass, iba ho yung magiging epekto niya. So bukod dito kay Bagyong Krising ay lumalakas din ngayon ang epekto nito nga pong southwest monsoon. Inaasahan din by tomorrow, 50 to 100 mm sa dami ng ulan ang may dudulot itong habagat sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kasama na ho dyan ang Zamboanga del Norte. At pagdating naman po ng Friday, July 18, 100 to 200 mm sa dami ng ulan naman dito po sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, kasama na ho dyan ang Negros Occidental. 50 to 100 mm na dami ng ulan, no, sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Maguindanao del Norte. So tulad ng aking sinabi mga kaibigan ko, etong si Bagyong Krising posible magkaroon ng interaction dito nga po sa southwest monsoon or hanging habagat. So posibleng maging doble ang impact nito. Etong habagat sa may bandang kanluran ng ating bansa, posibleng magpaulan, at eto naman pong si Bagyong Krising ay posible naman sa ilang bahagi po ng Luzon, no? Kasama na dyan ilang bahagi ng Visayas. So maging alerte tayo, maging handa sa mga posibilidad po na pwedeng mangyayari. So kung titignan nyo naman, no, medyo clear pa ngayon, hindi pa tayo nakakaranas ng pag-uulan. Pero nung mga nakaraan nga, sinabi ko sa inyo, umaaraw, no, dapat sinamantala natin. Meron kasi monsoon break yon. Pero once na pumpasukan na tayo or may mabuo ng LPA at maging isang ganap po na bagyo, ito na nga po, pangatlong bagyo na to, si Bagyong Krising, expected na natin ang sunod-sunod po na mga pag-ulan. Pero huwag kayong mag-alala dahil ayon na rin sa pagtatala ng pag-asa sa forecast natin, no, ay posibleng wala lang maging kasunod muna na bagyo. Itong si Bagyong Krising, matatapos po ang buwan ng July. So posible yung mga susunod na bagyo ay by August na po, no? So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na po pwede pong mangyari. So ang dami kong mga paalala sa inyo. Alam ko yung ibang mga kababayan natin na nakasubscribe sa aking channel ay sinusunod po yung aking mga paalala. Unang-una, lagi ho kayong mag-antabay sa aking mga ibinabalita, no? Dahil ginagawa natin yung best para mapaalalahanan po kayo time to time, no? Kahit madaling araw, gumagawa ho tayo, no? At kayo din safety natin ng mga gamit, mga papeles, no? Kasi tag-ulan na, mas maganda naka-safety na sa importante o mga safety na lugar yung ating mga gamit. Appliances, kung ano man yan. Mag-imak din ng mga pagkain na sasapat po ng ilang araw at lumikas yung mga lugar na mabahain, no? At yung mga malapit po sa mga ilog kung kinakailangan naman. At ang huli, manalangin tayo sa Diyos sa safety natin dahil ang mga bagyo naman, no, ay posibleng ilihis yan ng Diyos, no, at hindi direktang tumama sa ating Philippine landmass. Alam ko maraming mga kababayan sa atin hindi pa nakaka-recover noong 2024 sa sunod-sunod po na mga bagyo. At ngayon nakakapangatlo na tayo and hopefully, thank Lord, ay wala namang masyadong nagiging pinsala, no? Lumalabas din naman ng PAR o Philippine Area of Responsibility yung mga bagyong nabubo. Yan muna ang update natin sa ngayon, and please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.